Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Brother Paul De Vera upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Brother Paul. Magandang araw po. Brother, ang una naming katanungan para sa araw na ito ay paano natin madidisiplina ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal at hindi ng galit? Ayan. Hindi sa lahat ng kapwa natin, pwede natin gawin yung pagdidisiplina. It has to be in the context of relationship eh. May connection ka ba dun sa taong yon, di ba? Pero para dun sa mga taong konektado tayo sa kanila, kapatid natin, kapamilya natin, kaibigan natin, or ka-discipleship family po natin, ang magandang paraan dito, tatandaan po natin, never discipline out of anger. Totoong meron tayong nararamdamang galit. Pero hindi dapat yon ang makita nila pag tayo ay nagdidisiplina o tayo ay nagko-correct. Kailangan na makita nila yung purpose kung bakit natin sila gustong itama is because we want the best for them. At kahit po sa ating mga nagtatry mag-discipline ng mga ibang tao, also be mindful na hindi natin siya ginagawa nang tayo po ay punong-puno ng galit o bitterness. Kasi natatakpan natin yung lesson na gusto sana nating matutunan ng taong tinuturuan natin. So remember, we discipline out of love, not out of anger. Amen. Out of love, not from anger. So maraming salamat, Brother Paul. Sa ikalawa naming katanungan, Paul, kailangan ba talagang masaktan bago matuto? Ikaw ang sumagot niyan. Biro lang. Sabi nga nung kantang Tagalog, di ba? Paano nga ba magmahal? Palagi ba daw nasasaktan? You have to understand this, mga kapatid, na yung sakit, no, yung pain, ang nagtuturo sa atin ng most valuable lessons in life. It doesn't mean na kailangan lagi kang nasasaktan para matuto. Bakit? Kasi ang sinisira nun ay yung the idol of the self. Whenever we feel pain, it's because the self is hurt, yung ating ego ay nasaktan at naapakan, at yun ang tinatanggal. In the Christian life, you die to self. Diba? And you give way to Christ ruling in your life. Hindi naman kailangang lagi kang masaktan para matuto ka. Tandaan po ninyo, may mga taong natututo sa eskwelahan nang hindi sila sinasaktan pero may natututunan sila. Hindi po kasi yung pain yung gino-glorify natin dito sa proseso ng paglo-learn natin. Ang pinakagusto natin dito is yung humility of the self. But many times you can humble yourself kahit hindi ka sinasaktan o kahit hindi ka nasasaktan or kahit hindi ka nakakasakit. Ano yung key para doon? It is the Spirit-filled life. Kung ang may control sa iyong buhay ay Holy Spirit, hindi ka mag-go beyond the borders of how life should be lived. And therefore, hindi mo kailangang masaktan para matuto ka. Kasi pwede kang matuto ng maayos yung buhay mo at natututo ka sa ibang tao. Pwede ka ring matuto at wag ka maghanap ng sakit. Yung iba kasi naghahanap ng sakit. Kailangan ko masaktan para matuto ko. Hindi na. Kasi kung spirit-filled ka, nandun yung knowledge, nandun yung wisdom, at buo mo pa rin nakukuha yung learnings na kailangan mo. Hindi mo kailangan masaktan para matuto, pero kung kailangan mo masaktan dahil ayaw mong matuto, God will allow that to happen. Sa ikatlong katanungan, Brother Paul, paano natin malalaman kung kailan tayo magiging tough and firm o kailan tayo mag-extend ng grace sa ating pagmamahal sa kapwa? Sana unahin natin pong isipin na bago man tayo magpakita ng intensyong mag-correct, yung grace at yung love muna, yung unang makikita. Actually po, pinakamaganda yung strategy para hindi masayang yung pagdidisiplina. Sa mga magulang, for example, when you teach your children or before you discipline them, you talk to them first. What was wrong? Ano yung nangyaring ginawa nilang mali? Ano yung gagawin mo bilang parusa? And why are you going to do that? Because ito yung vision mo, ilalatag mo, and then that's when you do the discipline. Kumbaga, pinapakita mo sa kanya na nanggagaling ako sa pagmamahal. Kaya ako to ginagawa. Ganon din po sa lahat ng bagay na gagawin natin when we discipline or when we help other people. Di ba? As we redirect them to God, sana po manggaling tayo sa love, sa grace, sa compassion. Kasi yun po ang talagang magbabago ng kanilang opinion pagdating sa disiplina.
Amen. Reminded tayo na known by love tayo, Yes. Brother Paul, no? And maraming salamat sa iyong mga kasagutan, Brother Paul. Marami kaming natutunan tungkol sa pag-ibig at kay Jesus. At alam niyo ba, this Holy Week, mas makikilala pa natin ng gusto si Jesus. In light of the Holy Week, markahan niyo po ang inyong mga kalendaryo sa last week of March para sa CCF's Holy Week Special video entitled #This is Jesus, the truth we all need, airing on CCF's social media channels. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.